Hi everyone, welcome back to my channel. It's December 25th here, 2025, and it's early in the morning, and today is the 9th day of Misa de Gallo. Tahimik pa ang paligid, malamig ang simoy ng hangin, at ramdam mo na talaga na Pasko na. And for those who don't know, Misa de Gallo is a Filipino Christmas tradition. It's a series of dawn masses from December 16 to 25th offered as a preparation for Christmas. At sabi nila, kapag nakumpleto mo ang siyam na Misa de Gallo, you can make a wish. Pero honestly for us, it's not just about wishing, it's about gratitude, faith, and hope. And after everything we went through this year, the earthquake, the aftershocks, the storms, just being able to wake up today, safe and together, is already feels like a blessing. Pagkatapos nga ng misa, umuwi kami na medyo pagod pa, pero grabe, mas nangingibabaw yung saya sa puso namin. Grace and I started wrapping gifts for everyone. Simple lang ang mga regalo namin. Walang mamahaling gadgets o designer stuff, pero bawat balot may kasamang thought, effort, at pagmamahal. May mga moments na natatawa kami sa aming mga binabalot dahil hindi talaga kami marunong magbalot. Yung mga ganitong moments na hindi mo mabibili kahit gaano ka pa kayaman. Very simple pero sobrang halaga. Feeling mo kahit konti lang, everything is enough. Ramdam mo yung warmth at joy na dala ng bawat simpleng bagay, ng bawat effort na binubuhos mo para sa pamilya. At habang nagbabalot kami, napapaisip ako kung gaano tayo ka-blessed na kahit sa simpleng paraan, napapasaya natin ang isa't isa. At sa gitna ng pagod at super busy ng buong araw, natutunan ko na ang pinakamahalagang bagay sa Christmas ay hindi yung regalo, kundi yung moments na ganito, yung puro tawa, pagmamahalan, at kasama ang buong pamilya. And then, it was time to prepare some food for Christmas. Nag-start kami sa paggawa ng salad. Meron tayong buttered shrimp at saka pansit. Simple lang na mga ingredients ang ginagamit natin dito, pero kailangan ng konting pasensya at effort para maging masarap. At habang nagluluto, may tumatawa at may konting asaran dito sa aming bahay, lalo na kapag may nalaglag o nasusunog ng kaunti. I realized na sa pagluluto kasama ang pamilya is not just about the food. Habang naghihiwa, naghahalo at nagiinit ng kawali, ramdam mo yung bonding at ang saya. Na para bang sa bawat dish na iyong niluluto ay may kasamang kwento, konting pagkakamali, tapos may lesson na rin kung paano magiging maingat at sabay-sabay sa kusina. Even the simple things like stirring the pansit or adding butter sa shrimp, nagiging espesyal kapag kasama mo yung family. We cook lechon belly, the star of our Christmas table. Akala ko nga noon madali lang ang pagluluto ng lechon. Sabi ko nga kaya ko to. Pero grabe, hindi pala. At naglagay na nga kami ng mga ingredients sa lechon belly tulad ng onions, garlic, at saka yung mga sili. Naglagay din kami ng mga ground peppers, saka yung ibang mga ingredients para mas masarap ang ating lechon. Nag-add din kami ng spring onion at saka yung tanglad o lemongrass. Kamay lang. Nagawas mo. Kaputang mo. Hello, uy! Uy! Bangan sa daan ni Rizal. Buwat lang ma. Grabe, uy! Adi may bakay. Bisig may hapyap. Oh, may abiyag ka na ron. Siguro lagi ko ito, maragin may laso. Baka ko muna sa wilik na. Tumdagi ka na. Si ate Polito rin kinisiglan tao, luya mo lang. Eh, sapa? Ano si Papa? Grabe sa di Papa. Ikling na. Isod na. Suta ka. Kapil orange. Sobrang init pala talaga ang pagluluto ng lechon. Yung pawis na pawis ka na sa sobrang init ng apoy. Wala kaming maayos na cooking area dito. Open space lang siya, tapos may tarp lang. Ito ang gagamitin namin para pang cover. Tapos biglang umulan. Imagine this,
Pawis, init, basang lupa, madulas at kailangan mo pang bantayan ng lechon para hindi masunog o hilaw. And I know this is not Instagram version of cooking. This is real life. Nakakapagod siya honestly but masaya. May mga moments na gusto na lang naming sumuko at sabihin, bakit ba natin pinasok to? Pero seeing my family na sobrang happy, nag-aabot ng gamit, nagbabantay, may nagkukwento habang nakatambay sa tabi, may asaran, may tawanan, may konting reklamo. Pero nandyan pa rin sila. And you realize, this Christmas, habang iniikot ang lechon, iniisip ko lang na ang dami naming pinagdaanan this year. At dito ko na-realize na Christmas is not about perfection, it's about effort, love, and being together. Ang lechon belly na ito ay sumisimbolo ng teamwork, patience, at pagmamahal sa pamilya. Kahit na chaotic, mainit, pawis na pawis ka, habang nakikita mo ang bawat isa na nag-i-enjoy, nagsasama, nagtutulungan, you feel that warmth in your heart. So here we are sa aming simpleng setup. Tarp lang ang cover, basang lupa, pawis, at kunting stress, pero puno ng pagmahal at saya. Merry Christmas from our imperfect kitchen and very full of hearts. Bye!